Welcome back mga Pops! Ito ang isa sa dahilan kung bakit talaga na-outplay o natalo ang Lakers. Paki-comment dyan sa baba mga Pops kung napansin nyo din na isa ito sa kahinaan at dahilan kung bakit natalo ang Lakers. Wow. Wow. Here's Murray, 3. Pero bago yan mga Pops, naglaro na ang Dallas Mavericks kontra sa Los Angeles Clippers. Bago magsimula ang tip-off ay in-announce na ng Clippers na hindi maglalaro ang kanilang main guy na si Kawhi. Pero sa kabila niyan ay nagawa pa ring magdomina at manaig ng Los Angeles Clippers against sa team ni Luka Doncic na Dallas. Nagtapos ang game sa score na 109-97. Ang former MVP na si James Harden ang nag-lead ng way para sa Clippers with 28 points, 8 assists, 6 3 points made at 2 blocks. 10 on the shot clock. Harden a deep 3. You bet! Katulong niya si Ivica Zubac na may 20 points at 15 rebounds. Samantalang sa kabilang barangay naman, umiscore si Luka Doncic ng 33 points with 13 rebounds at 6 assists kasama si Kyrie Irving na may 31 points at 7 rebounds. Ang naging problema ng Mavs ay walang naging tulong si Luka at si Kyrie. Bukod sa kanilang dalawa ay 33 points lamang ang inambag ng kanilang teammates. Sama-sama na yan na 10 out of 36 shooting pa. Clippers. James Harden just keeps getting downhill and getting whatever he wants. Shots for himself or his teammate. But Kyrie Irving. Back to the topic tayo. Buti ba yung kabilang Los Angeles nanalo Pero tong Los Angeles Lakers, hirap na. Ang rebounding ang isa sa main factor kung bakit natalo ang Lakers kapon against sa Nuggets. Si AD ay nakakuha ng 14 rebounds. Yan ang game high mga Pops. Siya ang nakakuha ng pinakamataas na rebound sa game. Pero sino ang naging katulong niya sa rebounding? Ang sumunod sa kanya ay si LeBron James with 6 rebounds. Take note, 14 rebounds si AD mga Pops At ang sumunod sa kanya ay si LBJ with 6 rebounds. At ang mga sumunod na ay 4 rebounds at 3 rebounds. In total, nakakuha ang Lakers ng 41 rebounds sa buong game. Samantalang sa Denver naman ay si Jokic ang leading rebounder, kasunod si Aaron Gordon. Si Jokic ay nakakuha ng 12 rebounds, si Gordon naman ay may 11 at ang laki din ng ambag ni Michael Porter Jr. with 8 rebounds. Kahit si Murray mga Pops ay nakakuha ng 6 rebounds. Ngayon, kitang-kita na natin ang diferensya ng rebounding ng Nuggets compared sa Lakers. Basically, sa stats na rebounding, hindi nag-iisa si Jokic para sa Denver. Nandyan si Aaron Gordon, Michael Porter na kanyang mga katulong. Tandaan natin mga Pops, the one who controls the rebound controls the game. Yan ang sabi niya na Michi Sakuragi, di ba? Ito ang patunay. Ang Nuggets ay nakakuha ng 15 offensive rebounds at nakapag-produce ng 18 second chance points. Samantalang ang Lakers ay nakakuha lang ng 6 offensive rebounds at nakapag-produce lang ng 8 points sa mga offensive rebounds na iyon. Take note mga Pops 18 points na na-produce ng Denver sa offensive rebounds nila, samantalang ang Lakers ay 8 lang. See the difference, di ba? In conclusion, kulang ang Lakers sa big man. Or should I say, mali ang balasa ng coach. Kasi hindi lang naman si Anthony Davis ang big man nila Nandyan pa si Jackson Hayes. Paki-comment dyan sa baba kung napansin nyo din na ito ang pagkukulang ng Lakers at kung ano pa sa tingin nyo ang dapat i-improve nila bukod sa rebounding.